Ano kaya tayo ngayon? Buy or sell? Anong bias nyo ngayon? Anong gusto nyong trade ngayon? Buy or sell? Anong gusto nyo? Pili lang kayo. Good evening po, Sir Mark. Present ka na naman. Always present. Never absent. Analysis. Kunwari. So, as you can see guys, itong downtrend na to, this is a retracement only. So, nag-retrace na siya dito sa FBG. Itong malaking to. Then, anong nangyari? Na-break niya na tong ito yung previous high dito, no? So nag-create na siya ng another trend which is uptrend. So sa 4H time frame, ang bias nito is uptrend. So ito meron pa dito unmitigated order block sa 4H. Tapos ang kukunin natin diyan na swing high is ito 4H high and 4H low. Possible yan, tingin ko lang possible yan umakyat dito hanggang 4H OB then mag-drop. Buy si Sha FX, buy daw, buy. So gusto niyo ba mag-buy tayo eh? May news no mamaya. So sa 4H time frame, bullish ang bias niya. Check rin natin sa 1H, as you can see, uptrend. So sa 15 minute uptrend. So therefore, buy tayo, buy. Pero sa area na to, hindi pa ako interested mag-buy dito. Gusto ko sana dito pa. Kasi hindi pa siya nag-reach ng at least 50% ng retracement dito sa area na to. So kung magbabay tayo, dito po ako interested mag-buy. Dito sa 15 minute OB. Tapos targetin natin itong mga wick dito. Ito. Ito, ayan. Targetin natin yan. Markahan natin ng kulay pula. Pula, yan. Tapos ito. So yun yung target natin. Good evening po sa mga bagong pasok. Attendance lang, attendance. Say present if nandito ka, if umattend ka kahapon and nandito ka uli ngayon. Type TP if nag-TP ka kagahapon sa live ko. So kaya ako nag-sell dito kanina kasi meron ako nakita ditong internal chok sa 5 minute time frame, tapos inantay ko yung price mag retrace dito sana sa order block, tapos inantay ko lang magbigay ng doji candle na bullish. So unfortunately hindi siya nag-workout. Plano ko sana sell dyan pababa dito or kunin niya muna tong low na to bago ako mag-buy. Kaya lang ganun talaga, hindi lagi panalo. Umangat pa siya dito sa 5 MOB, tapos dito ako magbabay. So markahan natin yung area natin. Ito buy. Ito buy. Kulay blue. Gawin natin tong kulay blue. Yan, buy ako dyan. Tapos dito, sell. Ano yan? For confirmation ko lang yan. Hindi ako direct mag-sell. Yan, ito yung POI ko para mag-sell. Yung pula. Dito, interested ako mag-buy. So, anong plano natin? So, kailangan natin ng game plan. Kapag umakyat yung price dito sa order block, mag-aantay ako dyan ng doji candle. Okay, yung doji candle, yung parang mga ganito. Saan ba yan? Hanap tayo sample. Ito yung mga ganito. Yan, yung nakita nyo dalawang ganyan, doji yan. So yan yung aantayin ko dito sa 5 MOB. Or engulfing candle. Yung engulfing, ganito. Ganito yung engulfing. Ito, yung nakita nyo dalawa. Yan, ganyan ang aantayin ko dyan. Pag di yan umakyat dyan, hindi pa ako magsisell. Ano tayo? Strict only. Marco present si sir. Oy, TP si Marie Chris. Ano lang tayo? Waiting. Ayun, pag naiwanan tayo niyan, antayin ko na lang bumaba si gold dito. Dito ako mag-aabang ng confirmation. Siguro at least ilan ba yung range ng ano nito? SL. Malaki range no? Makabuti ng 50 pips. Baka mag-antay ako dito ng chok sa 5 minute time frame or 3 minute time frame bago ako mag-buy. Para maliit lang yung ano natin, SL. 3390 pending buy. Pwede naman po, pero ako hindi pa ako magpe-pending buy dyan. Kasi baka tumulo yan mamaya eh. Kasi ito trendline liquidity to eh. Itong straight na to. Tawag po dyan, trendline liquidity. Tapos ito may equal low pa sa baba. Ito. So yan yung mga wina-wipe out ng news.
So observe natin kung ano yung reaction ni price, ni gold. So maganda niyan, dito pag umangat siya, sana, dito tayo mag-sell. Tapos try natin targetin itong level na to. Pero pag nadaan siya dito, may mga magsisecure tayo ng mga profit dito. Siguro at least ano sir, solid support and resistance kapag intraday trade, mga ano lang 15 minute or 1 each. Kapag intraday ka lang. Yes sir, kita ko yung news dito sa ano ko, TradingView. Ito sa ilalim, may kita nyo dito kapag may news itong red. Ayan, so may kita nyo may high impact dyan kapag may nakabilog na red. So maaabangan nyo agad yan. Ano oras? Dito nakalagay 8:30. Tingnan natin dun sa inyo i-wipe out niya ni gold. Dito, nakuha na yung liquidity dito. Baka dito, pwede tayong mag-buy kapag bumagsak siya dito. Ito yung area ko kung saan ako interested mag-buy. Kapag bumagsak siya mamaya sa news, let's buy. Welcome sa ating live session. Sino po ba ang bagong member dito? Yung ngayong araw pa lang nag-join sa live. Ayan, waiting game po muna tayo kasi wala pa sa POI natin yung price action. So ano lang, patience lang, patience. So far, sa live session natin this week, wala pa tayong SL. So, winning strike pa tayo. Ito, tatlo. Ito, na SL lang to kanina sa signal. So, maganda talaga mag-trade na lang ako during New York session. Iwasan ko muna tong London session na to. Dito sa area na to. Pag may confirmation lang. Pag walang confirmation, hindi muna ako magsisell. Kasi mamaya baka lumipad eh. Dami natin ngayon 73. Hello sa ating mga newcomers. Sabi po pala, I don't recommend na mag-open kayo ng maraming position, especially when you have $100 capital, then lot size nyo is 0.01. So, I suggest 1 to 2 position lang kayo per setup para meron pa rin kayong proper risk management, and always put stop loss. Lumipad pa nga oh. Buti hindi tayo nag-sell limit dito. So, cancel ko na to. Cancel na rin to. Ang antayin ko dito is chok. Mga ganyan. Ilang years? Tagal din. 2 years din ako nag-try simula na nag-aral ako ng SMC. Sabihin, kinontinue pa niya yung up etong high dito, tapos nagbigay ng chok. Yan, doon tayo magsiset. Ayan, bullying ko yung buy nito, no? Targeting ko to, no? So lang, huwag nyo kagayahin. 3405.18. 340. Huwag yahin. Ano lang, naglagay lang ako ng isa. Tignan ko lang kung aabutin niya yan. Minsan ganun lang ako eh. Kapag gusto kong patunayan na may niya kaya to, try ko nga maglagay position. Pero high yan eh, oh. Ito yung weak dyan. Liquidity kasi ito eh. Ito, yung weak. Etong weak, baka balikan niya yan. Kasi meron dyan nakalagay na SL. For sure. Diba? Padagdagan ng isa, no? Para kunin niya. Ito isa. Boom! Kapag malapit siya sa mga higher time frame week, yan, tinitrade ko yan. Tapos dito yung next, oh, sa 3407.30. Okay. Trailing stop. Nakuha niya na yung week. Ganun lang ang technique kapag may nakita kayong tapos malapit na siya pumunta doon, pero dapat din niya pa nalalagpas. Pero kapag tingin niyo malapit na siya pumunta doon tapos may week sa higher time frame, pwede niya, possible niya i-grab yun. Pero risky rin yun kasi minsan doon nagre-reverse yung price eh. Support and din ginaya ko. Wait, I-explain ko yan. Leverage po ng account ko 1:1000. Hindi pa ako nag-sell, Sir Resty. Nag-ano lang ako, quick scalp lang ako ng buy. Wala pa kasi siyang proper market structure eh, para mag-1. Bilis naman ng kamay nun, nakasabay agad. Tanong ni Sir Rolando. Okay, so, example, market structure. So, magandang yan. Magandang basis yan kung nagde-trade ka ng smart money concept strategy. So, ang gagawin mo, kapag nakita ka ng market structure na bullish, yan, bullish yan, di ba? So, yung price, nag-create siya ng, drawing natin, higher high, higher low. Tapos, nabasag niya tong previous high. Ang tawag dyan, BOS or breakup structure.
kapag nababasag ng price yung mga previous high or previous low. Okay, so yung body of structure, ang kukunin mo, since nabasag na to, ito na yung kunin mong low, yung previous low mo, ito na yung low, tapos kunin mo yung high, yung current high, kung nasan man yung price yan. So ito na yung market structure mo. So di ba kapag nag-break of structure, may mga order block dito sa baba. So dyan possible mag-retrace yung price. For example, nasa 15-minute time frame ka. So itong market structure na to is nasa 15-minute, itong makapal na block. Ayan, lalagyan ko makapal na block. Ayan, so itong makapal na block line, ano siya? 15-minute market structure. So for example, ito yung current market structure. So dalawa lang naman yun eh. Meron tayong uptrend, trend pataas, tapos meron tayong downtrend, baba, di ba? Ayan pababa. So ito, downtrend. So for example, nasa bullish ka or uptrend market structure. Kapag nakita ka ng gantong structure, ma-identify mo dyan yung break of structure ito. Ang break of structure is kapag na-break niya yung current high or previous high niya. So nabasag niya yung swing high, parang ganun. Okay? So kapag nangyari yan, kunwari itong malaking block na line is 15-minute time frame. Kapag nangyari yan, kapag gusto mo mag-scalping, bababa ka ng 5-minute time frame. Ngayon, na-identify mo na yung swing low. Ito yung swing low mo sa ibaba, sa baba. Mamarkaan mo yan. Pwede mong lagyan yan ng swing low. Tapos, itong sa taas, pwede mong lagyan ng swing high. Yan, mamarkaan mo yan para alam mo yung trading range mo. So, na-identify mo yung current price action ngayon is bullish. So, nag-expect ka na yung price is magre-retrace or pullback pababa. Tapos, continue yung trend pataas. So, yun yung bias mo. Pero, syempre, hindi agad mangyayari yan kasi merong current market action. So, bumaba ka ngayon ng 5-minute time frame. Ngayon, sa 5-minute, itong light na ano. Kunwari ito. Gawin natin light line lang. Yung hindi, ito. Wala, itong manipis na line, 5-minute time frame to. It represent 5-minute time frame. So, ang gagawin mo, para makatrade ka ng retracement, mag-aantay ka dyan ng choke. Okay, so pwedeng kunin nyo yung previous high, tapos ma-break nyo tong previous low. So, ito. Ito yung previous low. Okay? So, pwede yan, lagay mo choke. Tapos, trade ka sa order block dito sa taas. So, pwede ka dyan mag-sell pababa hanggang OB. Okay? So, hanggang OB or at least 50% ng range na to. Or hanggang dito sa 0.50. So, kung hindi ka pa marunong gumamit ng Fibonacci retracement, dito lang naman yan sa trading view. Nakikita mo siya dito sa left side. So, sa pangatlo. Tawag dyan, Fib retracement. So, kadalasan kasi yung price is nagre-retrace siya sa 50% ng trading range after niya makabreak ng structure. So, yun lang siya. Yung liquidity naman, yan yung mga equal low at equal high. So, ano yung equal low, equal high? Kunwari, nag-create yung price ng ito. So, kunwari, nag-create yung price ng bullish, tama? Tapos, nag-ano muna siya, consolidate. Ayan, nag-consolidate siya, nag-ranging. Ayan, lagay natin. Ito yung break of structure mo. Ayan, ito yung break of structure mo. Tapos, ito yung swing high. Tapos, ito yung swing low. Anong nangyari? Nag-consolidate siya. So, ang liquidity dyan is itong mga equal low at equal high. Ibig sabihin yan, minamanipulate muna ni market maker yung price action. Nagbibuild siya ng liquidity para i-grab niya muna yun bago niya i-continue yung cycle niya sa bullish trend. For example, dito yung OB. Tapos, nagre-retrace siya. Andito yung current price. Possible yan, tumulo muna yan, di ba? For example, tumulo kasi may OB dito nakaabang. So possible tulo tapos kuha ng liquidity sa taas. Yan, kapag may nakita kayong mga ganyan, pwede niyo tradean yan. Kinuha yung liquidity sa ilalim tapos sa taas. Ang next target. Okay, so na-discuss natin liquidity, change of character. Okay, explain natin saglit. Ano yung change of character, ano yung break of structure sa hindi nakakaalam. So, yung price, di ba, meron dalawang klase ng market. Merong uptrend. Ito, lipat ko dito. Ayan, merong uptrend. Yan. Ay. Yan, di ba, tumataas yung market. Ang tawag dyan, uptrend. Yan, kapag yung price, lagi niyang nabibreak tong mga swing high or yung mga previous high, ang tawag dyan is break of structure. Ito, nabibreak niya yan, nabibreak niya yan, nabibreak niya yan. Ang break kapag
yung biglang nababasag niya yun ng malakas, yung previous high, yun yung break. Okay, so ang tawag dyan, break of structure. Yan, BOS. BOS po ang tawag dyan. Ngayon, ano naman yung choke? Ang choke, yun naman yung kapag yung price, di ba nasa uptrend tayo, ito uptrend. Yun naman kapag yung price is nabasag niya yung previous low mo. Ito. Ang tawag na dyan is choke. So, yan yung parang nag-indicate sa atin na possible na mag-change ng trend from uptrend to downtrend. Then, continue na ng next cycle niya yan na downtrend naman. Yan. Tapos, pag na-break niya ulit itong previous high, for example, ito, na-break. Ngari, umangat yan, na-break. So, ang tawag na ulit dyan, choke. Yan. Every time nakaka-break ng new structure from downtrend to uptrend, ang tawag doon is choke. So, change yan ng market structure. So, ganun lang po ang choke at BOS. So, hopefully na-gets nyo yan. Pag hindi, meron pa akong explanation sa YouTube channel ko. I-search nyo na lang po yan. Ayan, naka-comment. Okay po ba, sir? Inom muna tayo tubig. Ano pa ba? Order block, di ko masyadong explain. Order block, yun yung last, kunwari ito, downtrend. Itong mark na to, downtrend. Ito. Yan, ito. Ito, di ba, downtrend. Choke, nakita nyo tong choke. Ayan, choke po yan, choke. From uptrend. Pansin nyo ba to? From uptrend. Ito, from uptrend na umakyat. Tapos, bigla niya nabasag tong previous low. So, ang tawag dyan, choke. So, kaya ako nag-sell dyan kasi may nakita akong choke. So, possible, mag-change siya ng trend sa 5-minute time frame. So, ang OB dyan, yun yung last up candle before the down move. For example, ito. Ito yung last up candle before the down move. Itong move na to. Ito. So, hanapin mo yung last candle kapag may nakita ka mga impulse move. So, yun po siya. Okay, got it, boss. Salamat. Sarap matuto. Malinaw na, thanks. Valid ba ang pending buy from 3373? 3373. Saan po ba yung 3373? Parang malayo pa po yung 3373, sir. 1H. Ito, kung papansin nyo, uptrend. Diba? Uptrend. Yung price, nag-create siya ng gantong market action. Higher high, higher low, higher high. So, possible gumawa uli ng higher low, tapos higher high, ganyan. So, yan yung uptrend na tinatawag. So, sabi ni sir, valid ba ang pending buy from 3373? Ito, dito sa area na to. Pwede naman din sir, pwede rin mag-buy dyan if ever bumaba si gold. Pero ako, dito na lang ako magbabay sa area na to. Dito sa 3364. Kasi ito, ano na yan parang liquidity na yung tingin ko dyan Mga weeks, previous weeks. Tapos may OB pa, nakaabang. Okay sir, welcome po. So ngayon, wala pa tayong entry kasi wala pang magandang structure na mapag-tradean. Wala pa po tayong sell, Sir Mark. Ayoko mag-sell muna ng ganito. Kasi sa 1 minute time frame, wala naman siyang choke. Maganda sana kung magka-choke siya. Sa 1 minute, pwede tayong mag-risk. Ayun, di ba sa 15 minute time frame, bullish. So, ang pwede natin i-trade dyan is retracement ng choke. Ganyan. Technique strategy po ba, sir? Sa akin, depende kasi sa yan parang depende sa ating mga trader kasi iba't iba tayo ng parang pagkakaintindi ng mga strategy. Kunwari, may strategy na lang, parang EMA lang. Merong mga trader na
profitable sila sa EMA, meron naman hindi. Sa akin, for example, ang okay sa akin is smart money concept. May mga trader na profitable sa SMC, meron din naman mga hindi. Ibig ko pong sabihin, depende sa bawat trading psychology ng bawat trader, or depende sa kung paano natin maintindihan yung bawat strategy rin. Pero ako recommend SMC kasi yun talaga yung inaral ko. Tapos, di ba may news? Pag may news, tapos naabutan tayo ng news, maglalagay kayo ng SL. Wari, nag-sell tayo, tapos bumagal sa gitna, tapos may news. Maglalagay tayo ng SL dyan. Para hindi masunog account natin. Importante, lagi natin protektahan ang kapital para may pang-trade pa tayo sa mga next trading sessions natin. Ayan na, pinapakitaan na tayo ng sign ni Gold. Ngayon ang SL ko dyan, kapag magsisell, mga 45 pips. Yan, hanggang dyan lang yung okay sa akin mapatalo, 45 pips. Kapag nagka-choke, sell tayo dito. Dito. Pag bumaba, ganyan, angat, tapos sell. Alright. SL natin, at least 45 pips. TP ko, ito 1:2, TP1. TP2 natin, pwedeng ito, previous equal low. TP3, itong OB. Kapag nagka-choke lang siya, plano lang, plano. Ako limit. Tapos, pag umangat siya ng 45 pips, magko-close na ako. So, ito, sell ako dito, 45 pips dito, SL ko. TP ko dito sa ilalim, yung mga TP level natin. New trade to so delikado po to. Hindi ko to recommended sa mga newbie. Pag may extra capital ka, kaya mo mag-risk ng news, pwede ka alam talaga yung direction ng news eh. Pero ang bias ko, sell. Sell talaga ang bias ko. Ready lang ako magpatalo dito ng hanggang dito sa area na to. Lagyan ko ng SL, 45 pips. Let's go! Ano yung TP1 ko? 3396.17. TP2, 3393.81. TP3 ko siguro hanggang dito. Ito, sa OB. Yan. Palag na ako dyan. Palag. Meron bang nakasabay? Nakasell pa po ako, Sir Genard. BE po is break even. Tingnan natin. Ako po, nahabol pa ako. Pababa. Habol sell pababa. Natin, ito po TP1. 3396.17. TP1 po natin yan. Ito yung red line ko po dito sa chart ko. TP3, TP2 po 3393.82. Yan po yung TP2. TP3 3392.03. Tulo kaya nakagutom na eh. TP1 ko, attorney, 3396.17. Sir Mix, kapag parehong present yung OB sa higher time frame at lower time frame, let's say H1 and 15, ano yung consider na zone? Ano po, depende po sa bias mo, sir. Kapag nasa bullish ka ba or bearish na bias. Zone po ba for TP or entry? Nag-freeze ba ako? Nag-freeze? Baka sa ano mo po, Sir Bong, sa net. May OB nga dito eh, sa 15 minute. Ay, sa 5 minute time frame ito. 5 minute OB. Check natin kung re-react ba si price dyan or kukunin niya tong low dito sa 5 minute OB. Pero pag ganyan, ano na ako dyan? Move ko yung SL ko sa second position. Siguro dito. $3402.19.
Nag-ano na ako SL to BE na ako sa ano ko, second position ko. Tapos yung first position ko, BE na rin ako dyan. 3406.95. Or dito. 3406.06. Okay pa ba kayo dyan? Magkano na yung floating nyo na profit? Pag okay na kayo sa profit, pwede na nga kayo mag-out eh. Kasi nasa OB siya eh. 5-minute OB. Running tayo ng ano, 80 pips oh. From top. Congrats Ma'am Lolly, $20. Sell. Nakasabay na naman ang mga member. Pag nag-TP na ako, wala na po akong position mamaya. Pahinga na. Bukas na uli. Basta pag nag-TP, wala na akong pakialam kung anong next move ni Gold eh. Okay, 40.01. Malaki po yan, Sir Sir Bong. Bawal ka po, Sir Patrick, mag-sell ngayon if ngayon ka palang magsisell. Kasi malapit na kami sa TP1. Ayan Sir Samuel, $28. Congrats po, sir. Sir Eric, $23. Congrats po. Tapos tayo ponti-unti. Secure profit. Securing profit. Meron pa ba sa inyong may position? Kumita ba kayo tonight? Ayan, TP na si Kuya Jigs, pati si Sha FX TP. Ma'am Lolly TP1. Okay na siguro to. Out na tayo, out. Out na ako, out. Okay, so that's it guys. Tapos na ulit tayo for another trading session. Panalo na naman, swerte na naman ng mga sumabay. Sino dito yung simula Monday sumasabay? Ay, nako. Swerte naman ng sumasabay simula Monday. Wala pa tayong talo sa live. You're welcome po. Congrats sa mga nag-profit tonight. Ano na tayo? Rest mode na tayo. Ano kahapon si Rolando? Ay, sino yung mga new member na naka-profit ngayon? Yung today lang nag-join. Andito pa po ba? Present pa po ba? .1 siya kaso mga 10 nasa 1 lot din. Ano, ang lot ko mga 1 lot plus kapag nagte-trade ako. Nice one, Sir Catalino, 4-0 daw. Sabi ni Sir. Present since Monday si Ma'am Lolly rin present active na active. Ayun, present si Mikael. Kaka-join lang na ito ni Sir Si Ichigo B-Boy, kaka-join lang rin. Nag-TP ka po ba, Sir Ichigo?
Okay na po yan. Basta slowly lang po kayo dyan. Makakarating rin kayo sa malaking capital. No risk, no Lamborghini. No risk, no Ferrari. Tama, malaki din dos. You know, sir. Si Sir Mikey. Yan, present. TP. Sir Noel, TP rin. Okay, yun na po tayo. Bukas ulit tayo. Abang kayo ng live trading natin. So sana wala tayong loss din bukas para straight tayong winning for this week. So see you all tomorrow 7 PM. Congrats sa lahat. Bye-bye.